Purihin po ang ating Diyos. Ang kalooban po naman talaga ng Panginoon maraming mga taong lumapit sa Kanya, no? At siyempre, hindi lang lumapit, kundi higit sa lahat, yung tayo po ay sumunod sa ating Panginoong Hesukristo, no? Kaya, purihin po ang ating Diyos sa araw na ito. Atin po palang wine-welcome yung ating mga bisita, Katulad po ni Sister Tess Akakon, tama? At saka si Sister Donna Gatpulintan. Welcome po kayo, ayan. Si Sister Tess po at Sister Donna ay kasama po yan ni Ate Sonyo sa I-Teams, sa I-Teams. Yung minsan sila ay nag-mission sa saan ba yun? Sa ibang bansa. Ayan, welcome po kayo, Sister Tess, at saka Sister Donna, sa Jesus First Christian Ministries. At ganun din po yung mga dati naming kapitbahay sa Tubigan, Ayan, si Sister Tess din, ayan, Lagos. At syempre, yung kanyang mga anak, na sila Cassandra at saka Calix, tama ba? Ayan. Ayan po, welcome po kayo. Ganon din sila AC at April. Welcome po kayo mga kapatid sa Jesus First Christian Ministries. Nawa po ay kayo'y patuloy na makasama namin sa iglesia o sa church ng Jesus First Christian Ministry at makaisa po namin kayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ayan pong mga kapitbahay namin na yan, siguro yung tatay nila ay si Ricky, si Ricky, tama si Ricky. Mga po namin yan, mga parang na rin, gano'n, tapos yung mga anak nila, doon din nagsilaki. Tama ba? So, kilala po ako niya mga yan, kaya lang hindi gaano. Dahil ako po'y taga-Tubigan din. Sabi nga nila yung Tubigan, little daw yun Little Tundo. Dahil naandun po lahat. Baka sila po nagtataka, ayan na pala yung kapatid ni Manny, ni Negi, ni Ronel, ni Alan, isa palang pastor. Alam nyo, sa totoo lang po, ang nanay andyan ang nanay. Sa buong pamilya namin, ang nanay pa lang namin ang unang-unang na Christian. Doon sa Jesus is Moving Fellowship. Tapos, yung kanyang patotoo palagi, kahit man lang isa sa mga anak niya, makakilala sa Panginoon. Tapos yung maglilingkod. Yun ang kanyang prayer. Ng nanay. Yun ang pinagpe-pray niya at patotoo niya na isa man lamang sa mga anak niya makakilala sa Panginoon at maglingkod. Sinagot ng Panginoon. Kasi ako po yung unang-una na nakakilala sa Panginoon, na anak ni nanay, at talagang naglingkod talaga sa ating Panginoon at patuloy na naglilingkod. So ang Diyos tumutugon pala talaga sa mga panalangin. Kaya ayun, namumroblema siya doon sa iba naming kapatid. Kasi isa lang yung prayer niya. Hindi po. Andyan na po yung, siyempre ako, simula nung makakilala sa Panginoon, pinagpe-pray ko rin yung mga kapatid ko. Kaya yung dalangin ng nanay ay tinugon ng Panginoon. Ako naman ngayon yung nananalangin para sa aking mga kapatid. Ayan, si Ronel, ma-attend na, yung bunso namin. Tapos yung ate namin, nag-church na rin, worker na rin doon sa isang church, saka yung pamangkin namin.
So, ang Panginoon ay tumutugon at patuloy na tumutugon. Wag lang tayong tumigil sa pananalangin. Sabi nga ng Panginoon, lagi kayong manalangin at wag kayong manghinawa. Sabing ganon. So, ibig sabihin, kahit na napakatagal na yan, pagka nakulit na yung anghel na nakikinig sa'yo, baka, Lord, sagutin mo na ang kulit-kulit na nito, di ba? So, purihin po ang ating Diyos sa araw na ito. Tayo po ay dadako na sa atin pong patuloy na pagsamba sa ating Panginoon. At siyempre, yung pagsamba natin sa Diyos, hindi sapat mga kapatid na basta lang tayo ay tumatawag sa Panginoon. Lagi nating tatandaan na hindi po lahat ng tumatawag ng Panginoon ay maliligtas, kundi yung sumusunod lang sa kanyang kalooban. O paano natin malalaman ngayon yung kalooban ng Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya hindi po sapat yung nagsisimba lang tayo, ginagawa natin yung mga mga ritual sa ating relihiyon o yung mga tradisyon, tapos hindi naman natin talaga sinusunod ang ating Panginoon, baliwala po yun. Kaya nga ang utos ng Panginoon, tayo gawing mga alagad at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ng Panginoon. Diba? Sabi ng Panginoong Hesus, kaya humayo kayo at gawin ninyo mga alagad ko ang lahat ng mga bansa. Bautismo niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At, sabing ganon, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng mga ipinag-uutos ko sa inyo. May utos ba ang Panginoon? Oh. Asan ang utos niya? Sa kanyang mga salita. Kaya hindi pwedeng basta reliyoso lang tayo o reliyosa. Madaling maging reliyoso at reliyosa, linggo-linggo magsimba ka. Pwede reliyosa ka na. Ang dami pong gano'n, reliyoso ka na. Tapos paglabas mo, pupunta ka lang sa bungan. Ang pinagdasal mo na, Lord, sana manalo yung manok ko. Ang gano'n pa yung, tiruin mo yun. Lord, edi lumabas ka sa simbahan. Tapos tataya ka ng loto. Lord, sana tumama po yung ticket ko. Di ba yung gano'n? Para bagang tinuruan mo pa ang Diyos na magsugalo ikaw. Nga namang dalhin tayo ng Diyos at turuan tayo ng Diyos doon sa mga bagay na yon. Alam niyo po yung mga yan ay gawaing mga makasanlibutan. Kaya yung iba, ayoko na dito, bawal palang tumaya sa loto. Parang gano'n, di ba? Bawal palang tumaya sa wedding. Alam niyo po, pagka hindi natin gagawin at susundin yung kalooban ng Panginoon, ang sinusunod natin ay yung atin lang sarili. Yun yung problema na ang tao po ay humiwalay sa Diyos. Nagsarili na yung tao. Ayaw niyang dumipende sa Panginoon. Kaya ang gulo ng tao. Ang gulo ng ating buhay, ang gulo ng mga pamilya. Bakit? Lagi yung tao ang gusto niya, susundin yung kanyang sarili. Hindi ang Diyos. Ayaw niyang dumipende sa Diyos. Kaya nga ang layunin ng Panginoon, ba't siya naparito? Para yung taong nawalay sa Kanya ay ibabalik niya at dumipende uli sa Kanya. Yun po yun mga kapatid. Kaya yung atin pong tatalakayin mga kapatid, ay eto po, ibalik sila sa Diyos. Yan po yung tema natin sa araw pong ito, yung ibalik, yung tao sa Diyos. O tayo ba, nakabalik na? Amen? Sana nakabalik na talaga tayo. Dahil pag tayo nakabalik na sa Diyos, yun yung simula na tayo po ay didepende na sa Diyos, sa ating Panginoon. Pero pagka hindi, yung tao ay hindi bumabalik sa Diyos, lagi siyang dumitipende sa kanyang sarili. Kaya yung tao ayaw niyang yung siya ay may magtuturo sa kanya, yung ganon.
O may magsasabi sa kanya, may utos sa kanya, parang gano'n, ayaw niya. Kaya ang katwiran ng tao, buhay ko 'to. Akong bahala sa buhay ko. Yun yung problema, ano, sa atin pong buhay ngayon. Dahil yung tao, ay talagang namumuhay siya, para sa kanyang sarili lang. Hindi para sa ating Panginoon. Samantalang nung nilikha tayo ng Diyos, ang gusto ng Diyos ay mabubuhay tayo para sa Kanya. Kaya atin pong ito, bibigyan ng pansin. Sa Gawa 26, ayan, Gawa 26, 12 hanggang 18. Ito pong ating babasahin, ay ito po yung patutuo ni Apostol Pablo nang siya po ay manampalataya sa ating Panginoong Yesus. Nang siya po ay magbalik loob sa ating Panginoong Yesus, at siya ay dumipende na sa ating Panginoong Kristo. Siya po ay nililitis na po dito dahil sa kanyang pagpapatutuo naman tungkol kay Kristo, dahil sa kanyang pangangaral tungkol sa mabuting balita. Kasi dati siya ay taga-usig ng mga mananampalataya, mamamatay siya ng mananampalataya, pinahihirapan niya yung mga nanampalataya sa ating Panginoong Yesus hanggang siya'y tawagin ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung tagpo na kung saan si Apostol Pablo ay nagpapatutuo. Nandaan natin, di ba, yung mga unang tinawag ng Panginoon ng mga apostol, di ba? Sila Pedro, sila Andres, sila Juan, sila Santiago, sino pa? Si Mateo, at marami pa. At ang pinakahuling-huling tinawag ng Panginoon ay si Pablo. Ito po yung kanya pong mga patutuo. Sabi niya po rito, mahal na Haring Agripa, kasi nga po iniharap na siya dito, sa paglilitis, at iniimbestigahan siya, gano'n, Sabi niya gano'n, nasa harapan siya ng hari, sabi, mahal na Haring Agripa, yan ang layunin, pagpunta ko sa Damasco, taglay ang kapangyarihan at pahintulot ng mga punong pari o ng mga saserdote. Yung mga punong pari po, hindi yung pari sa yun. Yung mga punong pari o mga saserdote, ito po yung mga pari sa tabernakulo, sa templo. Sabing ganon, sabi diyan, nang katanghaliang tapat, habang kami naglalakbay, nakita ko, Haring Agripa, ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa araw. Totoong nakakasilaw ang liwanag sa paligid naming magkakasama. Kasi nga po, hinahabol nila nito yung mga mananampalataya. Pinapakulong niya, tapos pinapahirapan. Hinahanap talaga nila. Sabi rito, sabi diyan, kaming lahat ay natumba sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? So, ibig sabihin, ang Panginoong Yesus, ay siya. Tinatawag na siya, Tapos, sabi niya, sabi rito, ikaw na rin ang masasaktan sa ginagawa mong iyan. Para kang sumisipa sa talim. At itinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. So, ang Panginoong Yesus na mismo, kasi ang Panginoong Yesus nakaakyat na nito sa langit. Tapos, tinawag siya, si Apostol Pablo. Kaya sabi dun sa verse 16, tumayo ka, nagpakita ako sa iyo upang ikaw ay isugo upang magpatutuo tungkol sa nakita mo ngayon at sa mga ipapakita ko pa sa iyo. So pasimula pa lang yon. Tapos sabing gano'n sa 17, ililigtas kita mula sa mga kababayan mo at sa mga hentil. Sino yung kababayan niya? Mga Hudyo. Diba? Sabi pong gano'n ng Panginoong Yesus, ililigtas kita mula sa mga kababayan mo. Kasi nga, nagpapatutuo na nga siya rito sa mga Hudyo Tapos sabi diyan, at mga
hentil na pupuntahan mo sa pangalan ko. So ibig sabihin, inuutusan na siya rito, no? Na mangaral sa mga Hudyo na kababayan niya at sa mga hentil o dun sa lahat ng mga tao na hindi Hudyo, mga kapatid. So dalawa lang po ang binabanggit, ano? Sa Biblia na parang kinikilala ng Diyos na dalawang uri ng tao. Bagaman maraming tinatawag na mga bansa. Ano? Pero dalawa lang po yung binabanggit, Hudyo at mga hentil. Tapos sabi diyan, isusugo kita sa mga taong iyon upang imulat. Sabi nga ano? Upang imulat ang kanilang mga mata, ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman, iligtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at, kita nyo na, ang linaw po kung ano ang gagawin niyang misyon. Sa pamamagitan po ni Apostol Pablo, di mangangaral siya sa mga Hudyo, mangangaral siya sa mga hentil, sabing gano'n, ano? So mangangaral siya sa lahat ng tao. Bakit? Kasi po yung mga tao, lahat ay mga makasalanan. Lahat tayo ay makasalanan at patungo saan? Sa kapahamakan. At eto po tayo, kaya nga ang sabi, nung isusugo na siya, sabi, isusugo kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mga mata. Ba't kailangan imulat? Nakapikit. Nakapikit eh. Pero ibalik sila sa kaliwanagan. Bakit? Nasa kadiliman yung tao eh. Tapos sabi diyan, at iligtas sa kapangyarihan ni Satanas. Tapos yung iba akala nila hindi sila aware. Hindi sila aware. Yung iba, napakaraming tao hindi aware na alipin sila ni Satanas. Pangit mang pakinggan. Pero yun po yung kalagayan ng mga taong hindi pa bumabalik o nagbabalik. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, kita niyo po, sabi ng Panginoong Yesus, ang Panginoong Yesus na nagsasalita sa kanya, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at sila'y mapapabilang sa mga taong pinapaging banal ng Diyos. Ibig sabihin, pinapaging matuwid yung mga taong magbabalik sa Kanya. Ituturing na matuwid, idideklarang matuwid, kaya pinapaging banal. Hindi na siya makasalanan. Kundi ang sabi, siya'y pinapaging banal na pagka yung tao ay totoong nagbalik loob sa ating Panginoong Yesus. Kaya ating tatala. Sabi nga po rito, bago po ang lahat ay nais kong baybayin natin ang mahabang salaysay ng mga pangyayari sa buhay ni Pablo na umantong sa Gawa 26 kung saan nakapaloob ang ating pangunahing teksto. Hindi simpleng pangyayari ang naganap noon tulad ng ating makikita sa church. It is of great magnitude. Sabi pong ganun, sa kabila ng lahat, ay hindi pinanghinaan ng loob si Pablo, ni natakot man. Sabi diyan. Ito po yung yung mga pangyayari sa buhay ni Apostol Pablo nung siya'y tawagin ng ating Panginoon. Di humarap na siya sa mga kapwa Hudyo niya. Tapos, dinala siya doon sa council. Kumbaga sa barangay, yung lupon. Ayan, dinala siya sa barangay. Tapos, dinala siya doon sa council, doon sa kapwa niya Hudyo, dahil may nagpaparatang nga sa kanya Tapos, dinala siya sa lupon. Tapos, ang matindi doon, dinala siya kay Gobernador Felix. Ang matindi doon, siya po'y pinabantayan sa 200 sundalo, 70 mangangabayo, at 20 maninibat. Ganun katindi, yung nagbabantay kay Apostol Pablo. Kaya tindi ng pressure. At alam nyo kung bakit ganun katindi yung mga nagbabantay kay Apostol Pablo, Kasi nga, si Pablo po ay dating Hindi. Dati siyang yung
tapat doon sa kanyang relihiyon bilang Pariseo. Hudyo siya eh. Siya pa nga ay humihingi ng permiso sa mga pinuno ng mga Hudyo para yung mga mananampalataya ay kanyang hulihin, usigin, ikulong. Yung iba ay pinapapatay niya pa nga eh. So kaya siyempre, nung tinawag siya ng Panginoon, at nangangaral na siya ng Ebanghelyo, malaki yung galit sa kanya ng mga Hudyo. Kasi nga dati siyang kasama nila sa relihiyon, iniwan ni Pablo yon, tapos nabaliktad, nanampalataya na siya doon sa relihiyong kaniyang inuusig, at yung dati niyang relihiyon ay kanyang tinalikuran. Kaya galit na galit yung mga Hudyo sa kanya. Gusto siya talagang patayin. Gusto siyang patayin. Kaya pinabantayan siya. Ang tindi ng niya. Daig pa niya ng presidente. Wala ka naman makikita ng presidente na ganyan ng daig pa sa PSG, di ba? Tapos hanggang siya, dinala po siya kay Haring Agripa, Yan po yung maiksing lang, yung mga pangyayari sa buhay ni Apostol Pablo bago siya, o yung pagkatapos siya tawagin ng ating Panginoon. Ang tindi ng mga pinagdaanan niya, pero hindi siya natakot, hindi siya tumigil. Kahit alam niya na malalagay sa bingit ng kamatayan, yung kanyang buhay. Kaya sabi ni Apostol Pablo, subalit hindi ko minamahal ang aking buhay. Magawa ko lamang, magampanan ko lamang, yung tungkuling pinagkatiwala sa akin ng Panginoon, ang ipangaral ang mabuting balita. Kaya yun yung ipinapangaral namin. Yung mabuting balita din, gaya po doon sa pamilya ng Lagos, nung nagpunta kami, yung umattend po ngayon. Ang sineshare po namin ay yung ebanghelyo ng ating Panginoon, yung mabuting balita ng ating Panginoon, na ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ay ginawa niya para yung mga taong mananalig, sasampalataya, magbabalik loob sa kanya, ay pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. Hindi po lahat ng tao nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang tao talagang nabubuhay sa walang hanggan. Pero hindi lahat nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi dalawa po yan eh. Pag namatay ang tao, either na siya mapunta sa buhay na walang hanggan o mapunta siya sa kamatayang walang hanggan o yung walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Kung hindi totoo yun, bakit ang Panginoong Yesus, yung bugtong na anak ng Diyos, pinadala niya pa dito sa lupa para mamatay sa krus? Kung hindi totoo yung buhay na walang hanggan at saka yung kamatayang walang hanggan, kung hindi totoong walang kaligtasan, kung hindi totoo yung hindi totoo yung buhay na walang hanggan na yan, hindi totoo yung impyerno, hindi totoo yung langit. Kung hindi totoo yun, bakit pa ang Panginoong Yesus magpapakahirap sa krus? Bakit pa siya mamamatay? Bakit pa siya papayag na siya'y hataw-hatawin, palu-paluin, suntok-suntukin, dura-duraan? Bakit niya pa gagawin yun? Pero ginawa niya ngayon para yung taong nawalay sa Diyos ay maibalik niya. At yun sa pamamagitan ng mabuting balita. Amen? Yun ang hindi naintindihan ng iba. Kaya sabi po rito, ang haba pa naman ito, bakit kailangan ibalik ang mga Hudyo at mga Hintil sa Diyos? So in short, bakit kailangang ibalik yung lahat ng tao, Hudyo man o Hintil, sa ating Diyos? Una, sabi po rito, sapagkat ang orihinal na layunin ng Diyos ay makapiling ang tao sa walang hanggan. Yan po yung orihinal na layunin ng Diyos sa tao. Ang makapiling ng Diyos, yung mga tao sa walang hanggan. Kaya lang, hindi po yun ang nangyari. Bakit? Tingnan niyo po nung likhain ng Diyos ang tao, di ba? Nilagay siya saan? Sa Garden of Eden.
Tapos pagka binasa natin yung kasaysayan, ang gusto talaga ng Diyos, yung tao mabuhay saan? Sa walang hanggan, nakasama siya. Tapos yung mga tao nabubuhay ng mapayapa, masaya, walang problema, hindi nagbabayad ng kuryente, hindi nangungutang, yung ganon. Dapat walang ganon. Hindi, totoo po mga kapatid. Dapat hindi nagkakasakit, yung ganon. Hindi namamatay. Walang ganon dapat. Kaya lang, nung ginawa ng tao yung hindi nararapat, lalo na nung binrake niya yung utos ng Diyos, ano nangyari? Nagkasala yung tao. Pinaalis ng Diyos yung tao sa Garden of Eden. Tapos pumasok na yung kasalanan, pumasok pa yung kamatayan. Pumasok yung sumpa ng kasalanan. At kung ano-ano na nangyari sa tao, gumulo na. Bakit? Ay dahil sa kasalanan. Kaya ang nagpapagulo sa tao, alam nyo? Sagot. Ha? Anong nagpapagulo sa buhay natin? Kasalanan, mga kapatid. Kaya gumulo. Kaya humihiwalay, naghihiwalay lagi. Kaya yung tao, nakasama ang Diyos, doon sa Garden of Eden, naghiwalay. Kaya yung tao, dahil sa nagkasala siya, yung kaluluwa niya at espiritu, humihiwalay sa kanyang katawan, namamatay siya. Yun po yung kasala. Kamatayan tingnan niyo po. Kaya yung mag-asawa, minsan naghihiwalay dahil saan? Kasalanan. Lagi po ang ibig sabihin ng ng kasalanan, paghiwalay. Tingnan niyo po, subukan po natin, magtapat tayo doon sa sinabi ng salita ng Diyos. Hindi tayo magkakaproblema. Yung mag-asawa, di ba? Hindi yan maghihiwalay. Basta't sila'y sumusunod sa Diyos. Maghihiwalay lang yan pagka hindi na ginagawa yung kalooban ng Diyos. Kaya kailangan nating ibalik. Kaya sabi rito, sapagkat yung orihinal na layunin ng Diyos ay makapiling ang tao sa walang hanggan. Kaya sabi po dyan, isinugo ng Panginoong Yesus si Pablo upang ibalik ang mga tao sa Diyos. Payak ang atas sa kanya ng Panginoon. Kaya nga, ang palagi ang panawagan sa tao ay ang magbalik loob sa ating Panginoon. Kaya hindi natin hindi po tayo yung nangangaral talaga ng bagong sekta, bagong relihiyon. Hindi. Ang pinapangaral lang natin talaga sa tao ay yung mabuting balita, ang ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus ay namatay at muling nabuhay para sa ating mga kasalanan. Na kung tayong mga tao na makasalanan ay mananampalataya, magbabalik sa Kanya, di ba? Tayo po'y pagkakaluban ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi diyan, kaya nga ang palagi ang panawagan sa tao ay magbalik loob sa ating Panginoon. Ano ba yung kanyang tungkulin? Sabi diyan, so isinugo kita sa mga tao yun upang imulat ang kanilang mata, ibalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Sabi, upang imulat ang kanilang mga mata, ibalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, iligtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan. At sila'y mapapabilang sa mga taong pinapaging banal ng Diyos. Sabi diyan. So sabi, imulat ang kanilang mga mata. Bakit? At saan imumulat ang kanilang mga mata? Imumulat ni Pablo ang kanilang pangunawa sa pamamagitan ng kanyang pangangaral tungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sabi po dyan, So sabi niya, nalalaman ni Pablo na doon may mga Saduceo at Pariseo. Kaya't sinabi niya ng malakas sa Sinedrin, mga kapatid, ako'y Pariseo at anak ng mga Pariseo.
At dahil sa pag-aso kong muling mabubuhay mga patay, kaya ako'y nililitis ngayon. Eh kasi po yung Saduseo ay hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Yung mga Pariseo po ay naniniwala dyan sa Espiritu, sa mga anghel, ano po. Pero yung mga Saduseo hindi po naniniwala dyan. Ano? Kaya nagkagulo yung dalawang grupo. Yung Saduseo at saka Pariseo. Sabi ng mga Pariseo, wala kami nakikitang kasalanan ginawa to Ano? Sabi niyang ganon. Sabi nilang ganon. Yung mga Saduseo naman, ay wala, hindi totoo yan. Ano? Hindi totoo yan sinahabing yan. Pero ang gusto pong ipunto po ni Apostol Pablo ay yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Kasi napatunayan niya. Napatunayan ni Apostol Pablo na ang Panginoong Hesus at kilalang-kilala niya yung pinako sa krus dahil kasama nga siya dun sa nagpako kaisa siya dun Ano? Pero tinawag siya ng Panginoon. Kaya alam niya na ang Panginoong Yesus, yung namatay sa krus, ay muling nabuhay. But siya nga yung nagpapatuto. Bakit? Ang Panginoong Yesus mismo ang tumawag sa kanya. Ang Panginoong Yesus mismo ang tumawag sa kanya. Piruin mo yun, para tawagin ka ng Panginoong Yesus ng ganun. Parang espesyal, Sasabihin siya, Daniel. O, di ba? Parang ganun. Di ba? Magugulat ka nun, Di ba? Pagka ganun yung halimbawa, naglalakad ka, tapos may tumawag sa iyo. Di ba? Tatawagin kang Margaret. O, di ba yung ganon? O, lahat po ba tayo tinawag ng Panginoon? Yes, sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang Panginoon, hindi na tumatawag ng katulad ng ganon. Noon, ginagawa niya sa lumang tipan, nagsasabi, Abraham. Di ba? O Moises. Di ba? Literal po, naririnig nila, papakita mga ang Panginoon. Tapos sa bagong tipan, ganun pa rin ginagawa niya, di ba? Ang Panginoong Yesus. Pero yun na yata yung last. Di ba? Yung pagtawag ng kanyang mga gagamitin. Ngayon, tinatawag niya na ang mga tao sa pamamagitan ng mabuting balita. Pero napaka-espesyal mo pag tinawag kang gano'n. Di ba? Kaya tinatawag lahat ng tao. Ang problema, yung mga tao ay aayaw. Hindi tumutugon. Doon po sa pagkatawag niya. Kaya sabi pa dyan, ano ba yung kahalagahan ng muling pagkabuhay ng Panginoon? Ang muli niya ang pagkabuhay, ang katibayan na siya nga ang tagapagligtas, ang anak na tangi ng Diyos. Sabi sa Romans 1:3-4, at tungkol naman sa Espiritu ng kabanalan, pinayag siya bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Alam niyo po, walang ibang muling nabuhay sa mga patay, maliban sa ating Panginoong Hesus at dinala sa kaluwalhatian. Lahat ng mga mangangaral, tagapagturo, yung mga sikat, mga namatay. Yung mga kinikilala ng mga reliyon, ng mga mga leader, mga namatay, pero hindi na muling nabuhay. Yung kinikilala ng mga tao ng mga halimbawa, sa Muslim, o sino ba kinikilala? Hindi, yung kanilang, prophet, Muhammad. Namatay yon, nabuhay ba? Diba? O si Joseph Smith, yung pong leader ng Mormons, namatay yon, nabuhay ba? Diba? Lahat ng mga leader ng mga reliyon, mga namatay po, pero hindi na nabuhay. Ang isang leader lamang ng pananampalataya na namatay at muling nabuhay ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga doon sa kinanta natin, di ba, yung ang pangalan niya ano ba yung kinanta niyo? Hindi, yung isang kinanta natin. Your name above,
Above every name. Ha? Oo. Bakit ang pangalan ng Panginoong Yesus ang pinakamataas sa lahat ng pangalan? Sapagkat kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang binigay ng Diyos na sukat kaligtas ng tao. Hindi sa pangalan ni Jose, ni Maria, ni Pedro, ni Santiago, hindi masusumpungan ng kaligtasan sa kanila. Kay Jesucristo lamang. Kaya sinabi ng Panginoon, ako ang daan, ang buhay, ang katotohanan, walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko lamang. Sabi ni Jesus. Tapos sa pangalan ni Jesus, yung mga demonyo takot na takot. Lumalayas. Oh. Walang ibang pangalan na higit sa lahat maliban sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At nung siya'y muling mabuhay. Sabi pa diyan, ibalik sila sa kaliwanagan. Yun po yung layunin ng pangangaral ni Apostol Pablo ng mabuting balita. Ano po, yung ibalik sa kaliwanagan, ang kadiliman ay alipin ng kasamaan at kasalanan. Kaya sabi po ni Pablo dito sa mga Kristiyano sa Efeso, sabi, dati kayo nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na. Oh, kita nyo? Bakit? Nakarinig sila ng mabuting balita. Na dati sila'y nasa kadiliman, ngayon sila'y nasa kaliwanagan na. Sapagkat kayo nasa Panginoon. Oh, nakabalik na sila sa Panginoon, di ba? Sabi nga nun, mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Nasa liwanag na po ba tayo? O dapat nagliliwanag po yung buhay natin sa mga taong nadirimlan para sila'y maliwanagan. Kung tayo nasa dilim din, pare-parehas tayong nasa dilim, pare-parehas tayong bulag. Kaya sabi nga, inutusan si Pablo para imulat yung mga mata. Kapag yung tao hindi magbalik loob sa Diyos, sa ating Panginoon, hindi siya babalik, mananatili siyang bulag. At kung tayo'y bulag, tayo mag-aakayan na kapwa bulag. Lahat tayo ay mapapahamak. Pero pag nakakita ka na, makakapag-akay ka na. Pag nasa liwanag ka na, ay makakapagbigay na ng liwanag sa nasa dirimlan. Amen? Ay yun yung layunin po ng pangangaral na mabuting balita. Yung tao ay makakita. Yung tayo maibalik sa liwanag. Kaya sabi diyan, di ba, sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Ulitin po natin. Sabay-sabay, verse 9, 1, 2, 3. Sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Kaya wag natin sasabihin na, ay pastor, rin ako Christian din ako, mananampalataya din ako. Pero okay lang naman siguro kung sumasideline ako pagka ganito, minsan-minsan lang. Di ba? Ay, hindi po pwede mga kapatid. Kaya nga sabi, pawang mabuti. Tapos, hindi naman, matuwid. Matuwid ba yung ginagawa mo? Mga ginagawa ba natin, matuwid? Amen? Kaya pagka ikay namulat na, nasa liwanag ka na, ay sigurado po, magiging matuwid na ang iyong mga ginagawa. Mabuti na ang iyong ginagawa. Hindi na natin dapat paghahaluin. Hindi pwedeng magkahalo po yun. Hindi pwedeng iniibig natin ang Diyos, tapos iniibig din natin yung pera. Hindi pwedeng yun. Magkasabay. Laging meron lang tayong isang dapat na higit na minamahal sa atin pong buhay. Amen po? Kaya sabi, at totoo, ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Ang sandatang, kaya sabi rito ni Apostol Pablo, ang sandatang ginagamit namin sa pakikipaglaban ay hindi sandatang makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na makapagpapabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangatwiran. At yun po yung mabuting balita.
Yun po talaga yung makapagpapabago sa buhay ng tao. Once na yung tao ay totoong nanampalataya, nakipag-isa at nagbalik loob sa ating Panginoong Hesus. At nagpasya na siya na ang Panginoong Hesukristo ay gagawin niya ng Panginoon sa kanyang buhay. Hindi yung lang, pag may kailangan ka lang, yung pahingi noon, maawa ka naman sa akin, pahingi noon. Tumatawag ka lang palagi pagka humihingi. O, pagka naibigay na, kanya-kanya na muna tayo, Lord. Okay na ako. Pag hindi ka na okay, Diyos ko po, pagka talagang yung maganda buhay, okay. Pag lumindol na, Diyos ko po. Pagka lumakas yung hangin, Panginoon ko pa. Nakatawag tayo ng Panginoon, pagka ganun. Ano pa po? Ayan. Iligtas sa kapangyarihan ni Satanas. Ito ang kalagayan ng tao na alipin ng kasalanan at pita ng laman. Nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Ephesians pa rin po yan. Sinabi po ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Epeso, noong unay patay kayo sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. O ano ibig sabihin ng patay? Hiwalay sa Diyos. Ang kausap niya, buhay eh. Ang kausap niya, buhay. Pero ang sabi niya, nung unay patay kayo, ay hindi kasi, ang ibig pong sabihin ni Apostol Pablo, ay hiwalay sila sa Diyos. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. O yan ang gawain nila noon. At napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong nag-ahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Tingnan niyo po. Ang taong ayaw pasakop sa Diyos, yung dumipende sa Diyos, may ibang, may sumasakop. May ibang sumasakop sa Kanya. Pero pagka tayo po, ay nagbalik loob na at nagpasakop na tayo sa Diyos. Hindi na po tayo nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Nasa ilalim na ulit tayo sa kapangyarihan ng Diyos at ng kanyang mga salita. Tingnan niyo po, pag ang tao ay namumuhay ayon sa salita ng Diyos, nasa ilalim siya ng kapangyarihan ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos, ang kapangyarihan niya. Mga kapatid, kapag yung tao ay hindi pa nagbabalik loob sa ating Panginoong Yesus, nasa ilalim siya ng kapangyarihan ni Satanas. Kaya yung mga ginagawa niya, makamundo, makalaman, makasalanan. Pero pag na kay Kristo ka na, nagbalik loob ka na, mga kapatid, ay dapat ang ginagawa mo na, sabi, pawang mabuti, matuwid. Kasi nga, pinapailalim mo na yung buhay mo sa Panginoon Hindi na sa Diablo kundi sa Diyos na ang Diablo, nagpapanggap pa ng mga yan. Diyos din. Kaya ang tawag sa kanya, Diyos ng sanlibutan. Samantalang ang tunay na Diyos ng sanlibutan ay ang Diyos na gumawa ng sanlibutan. Pero yung si Satanas, nagpapanggap lang po yun. Kaya tinawag siyang Diyos. O maring siya'y ginawaring Diyos ng Diyos. Kaya lang, hindi, actually, ang mga anghel po, pag pinag-aralan natin, ang tawag sa kanila ay Elohim. Mga Diyos din sila, yung small letter na Diyos. Sa Bible po mga kapatid, pag nakabasa kayong salitang Diyos, yung small letter, hindi po siya yung si Yahweh. Pero pag nakabasa kayong capital letter na Diyos, o God, si Yahweh Elohim po yun. Kaya pagka kayo nag-post, at kayo nag-post ng small letter D, purihin ang Diyos, ay baka hindi yung Diyos sa langit, pinupuri mo.
Kaya kahit sa pagpo-post, kinakailangan patunayan mo na yung Diyos na kinikilala mo, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pag gumagamit ka lang ng small letter D, ang liit naman ang Diyos mo. Eh, ang dami pa namang maliliit na Diyos. Merong maliliit, may malalaki. Merong ano pa, yung pineapple Diyos, mango Diyos. Oh. Ay, ang daming Diyos, mga kapatid. Kaya hindi pwede sasabihin mo lang, basta ako pastor, kumikilala din ako sa Diyos. Ay, sinong Diyos? Sinong Panginoon? Di ba yung kinikilala natin? Eh pagka talagang yung tunay na Diyos, tunay na Panginoon kinikilala natin, alam mo, matutulad tayo sa Kanya. Ay mga kapatid, pag sumunod tayo sa Diyos, magiging katulad tayo sa Diyos. Pero hindi tayo Diyos. Nagiging katulad ng tayo sa Kanya. Ano ba siya? Ano ang Diyos? Anong katangian ng Diyos? Ano pa? Ano pa? Ay, hindi yun. Ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay matuwid. Ang Diyos ay mabait. Ang Diyos ay matyaga. Kaya pinagtsatsagaan niya yung mga tao eh. Kahit sobrang sama eh. Buhay pa. Totoo hindi. Kahit nga talagang magandang gabi po sa inyo lahat. Diba? Kahit sobrang tanda na, ba't hindi pa namamatay? Eh, minsan pinagdadasal pa natin yung mga taong sobrang, Lord, sana kunin nyo na yung taong yan. Sobrang napakasama. O, diba? Minsan sinusumpa pa nung iba. Masagasaan ka sana bukas ng kariton. O, diba? Ganun. Oh. Pero hanggang ngayon, buhay eh. Sa palagay nyo, bakit? Bakit hinaayaan ng Diyos na sila mabuhay? Kasi binibigyan nga ng chance na, kasi ang Diyos ay matyaga. Kaya nga pagkasusunod tayo sa Diyos, mamumuhay tayo para sa Diyos, magiging katulad tayo sa Diyos. Kaya nakikita siya yung Diyos. Tingnan niyo po. Diba? Pag tayo'y umiibig katulad ng Diyos, para na rin nakikita nila ang Diyos. Mga kapatid. Di ba yun po yung sabi ng salita ng Panginoon? Sabi nga mga kapatid, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. O, ganun nga ang ginawa ng Panginoong Yesus eh. Anong ginawa sa Panginoong Yesus? Di ba, lahat ng kasamaan ginawa sa Kanya eh. Dinuruan siya, sinuntok siya, pinalo siya, binugbog siya, lahat. Pero kung sabi ng Panginoon, Ama, patawarin niyo po sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. O, biruin mo yun, nakapagpatawad pa ang Panginoon, ay tayo. Gigil na tayo. Pagka nakita natin yung kaaway natin sa labas, di ba? Bumukulo-dugo natin. Nakikita talaga. Nagigigil tayo. Pero ang sabi ng Panginoon, kung kayo'y hindi magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng Diyos. Yun, sabi ni sister. Sabing ganon, ibigin mo ang iyong kaaway. Pagka nagugutom, pag nauuhaw, biruin mo yan. Nasa Biblia ba yon? Ay, pero minsan, di ginagawa natin eh. Anong ginagawa natin? Pinagdadasal natin umatay na sana yung taong yan. Di ba? Minsan ganun ang natin. Samantalang, ang utos ng Diyos, ibigin natin ang ating kapwa, maging yung kaaway natin. Katulad ng pag-ibig ng Diyos. Kaya ang Diyos, kaaway lahat ng tao eh. Bakit? Yung tao ay lumayo sa Diyos. Kaya nga nakipagkasundo na ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Dahil iniibig niya pa rin tayo.
O kung paano ganun umibig ang Diyos, dapat ganun din tayo mga kapatid. Halimbawa, nagpapastor ako, mga kapatid. Tapos may kaaway ako. Halimbawa lang, may nakaaway ako. Tapos, sabi mo, mga kapatid, huwag niyong papansinin yung si si brother kasi galit ako dun eh. Yun ang ituturo ko sa inyo. Eh di anong gagawin nyo? Matutulad kayo kanino? Sa akin. Dahil susunod kayo sa akin, pero hindi sa Diyos. Pero pag susunod tayo sa Diyos, sa kanyang mga utos, sa kanyang mga turo, sa kanyang mga aral, magiging katulad tayo ng Diyos. Amen? Kaya nga makikita yung bagong buhay sa atin. Uy, ibang-iba na si nagbago na talaga. Nagbago na talaga si Eljon. Iba na siya, mas malala na. Hindi. Di ba? Sabi diyan, so bakit ibalik ang tao sa Diyos o bakit kailangan ibalik ang tao sa Diyos? Dahil nawalay sila kay Yahweh. Dapat silang ipanumbalik, nililang sila ng ahas. Dahil sa kasalanan ay nawalay sila kay Yahweh. Kaya't kailangan silang panumbalik. Nilikha niya ang tao upang maging larawan at tagapaglarawan niya. Ang tungkulin ng tao ay maging tagapamahala ng lahat niyang nilalang na gawing Eden ang buong sandaigdigan. Nilikha niya tayo para sa Kanya. Tandaan po, totoo po to. Kasi, ang gusto ng Diyos, yung Eden, yung buong daigdig ay magiging Eden. Kasi nung di kayo ng tao ang Diyos, ang sabi niya, sabi niya kay Eva at Adan, di ba? Puniin nyo ng inyong mga supling ang buong daigdig. At pamahalaanan nyo ito. Ang hayop, at lahat ng mga nilalang. So, ibig sabihin, ang layunin ng Diyos talaga, sa simula't simula, yung tao ay makasama niya. Dito po, sa daigdig. Kaya lang, nung magkasala yung tao, anong ginawa ng Diyos? Nag-migrate ang Diyos sa langit. Pero actually, ang Diyos ay kasama ng tao. Na maghahari sana yung tao dito kasama ang Panginoon. Yun po yung layunin ng Diyos. Kaya lang, nung magkasala na nga yung tao, ang Diyos ay umiwalay. Bakit? Yung tao ay makasalanan. Dahil ang kasalanan, yung kamatayan ay paghiwalay. Naintindihan niyo po mga kapatid? Tandaan po natin ito. Para pag tayo nag-share ng gospel, i-share po natin na ganun po. Kaya po isineshare, dahilan po ngayon, bagong taon na, dapat patuloy po tayo mag-share at magpahayag. Ayan. Isa pa po, isang na lang muna. Isa pa pong points. Bakit kailangan ibalik ang mga Hudyo at mga Hentil sa Diyos? Una po, sabi diyan, sapagkat ang orihinal na layunin ng Diyos ay makapiling ang tao sa walang hanggan. Pangalawa, sapagkat nabayaran na ng buo ng Panginoong Yesus ang lahat nating pagkakautang sa Diyos. Opo. Kaya pwede nang makabalik yung tao. Bakit? Anong utang natin sa Diyos? Sige, anong utang? Sino may utang dito sa kanya? Tanungin ko po kayo, anong utang natin sa Diyos? May utang ba tayo sa Diyos? Ano? Buhay. Kasalanan. Tapos, hindi natin kayang bayaran yung ating kasalanan. Dahil ang kabayaran nga ng kasalanan ay kamatayan. Paano natin matutubos yung ating sarili? Wala. Sino ang tutubos? Ang Panginoong Yesus. Kaya nga siya yung namatay para sa ating mga kasalanan. Kaya binayaran niya na. Mga kapatid, na imbis tayo po, yung mamatay,
Siya namatay para sa atin. Siya nga tumubos, pinagbayaran niya. Kaya sabi, binili na kayo sa malaking halaga. Kaya gamitin ninyo, ang inyong sarili para maparangalan ang Diyos. So kaya pala tayo binili. Pag tayo nanampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, ay yung buhay natin ay gagamitin natin para sa Kanya. Amen? Hindi na para dito sa sanlibutan. Hindi na para sa kasalanan. Hindi na para sa ating sarili, kundi para na sa ating Panginoon, sapagkat binili niya na tayo, pag-aari niya na tayo, tayo'y Kanya na. Itong ating buhay talaga ay hindi naman atin. Inaangkin lang natin. Kasi sinasabi ng mga tao, aking buhay to, bahala ako dito. Wala kayong pakialam. O, di ba? Inaangkin natin. Yun yung mahirap lagi. Kapag tayo po ay dumidepende lang sa ating sarili. Hindi sa Diyos, Sabi, wala nang dapat mapahamak, maliban lamang kung mas pinili nilang mamuhay sa kasalanan at kasarinlan. Ginawa na ng Diyos ang paraan upang sagbin tayo sa tiyak na kapahamakan. Sukdulang ialay niya ang anak niyang tangi, ang Panginoong Yesus. Dahil makatarungan ng Diyos, kailangan may magbayad ng pagkakautang ng tao sa Kanya. Piruin mo, tayo na may utang, siya pa ang nagbayad. Tayo dapat mamatay, siya yung namatay. Ay, ganun katindi yung biyaya ng Diyos. Mga kapatid. Amen? Kita niyo po, sabi diyan, dahil sa makatarangan ng Diyos, kailangan may magbayad ng pagkakautang ng tao sa Kanya. Tapos na ang minsan at para sa lahat ng kamatayan ng Panginoon. Ang panawagan ngayon, magsisi ang lahat upang maipanumbalik kay Yahweh. Kaya sabi nito, mula sa isang tao, nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Tinakda niya sa simula't simula pa ang kanilang panahon at hangganan. Ginawa niya iyon upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang paghahanap, siya ay matagpuan nila. Ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa atin. Diba? Bakit? Ang Diyos na andyan lang Iniintay lang yung tao na magbalik sa Kanya. Bagaman ang tao ay hiwalay sa Diyos, pero alam niyo po, napakadaling lapitan ang Diyos. Napakadali. Parang yung lang yan, yung inuutangan mo. Ay, doon tayo sa kaya madaling lapitan nyo, parang gano'n. Lalo na po ang ating Panginoon. Kaya sabi diyan, sa mga nagdaang panahon ay hindi pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Yun niyo po Ngunit ngayon ay iniutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar, magsisit, talikuran ang kanilang masasamang pamumuhay. Uulitin ko po, ngunit ngayon ay iniutos niya. Kanino iniutos? Sa lahat ng tao. Anong gagawin? Sa bawat lugar na magsisi at talikuran ang kanilang masasamang pamumuhay. Magsisi, magsisi at talikuran. Ay hindi po yan katulad nung pupunta ka sa pare. Father, nagkasala po ako. Sabihin ng Father, ay sige, pinatawad ka na sa kasalanan. Ano ba nagawa mong kasalanan? Secret, sasabihin ka na. Tapos sasabihin ng Father, pinatatawad ka na sa iyong kasalanan. Tapos, pagkatapos mong mangumpisal, gagawa ka uli, ganun uli. Hindi po totoong pagsisisi yun. Ang sabi ng Biblia, sabi ng salita ng Diyos, magsisi at talikuran na. Halimbawa lang. Magandang halimbawa. Baka ma-open kasi yung iba. Halimbawa, hold-upper ka. Diba? Di hold-upper ka, Tapos, nakarinig ka ng salita ng Diyos, mabuting balita. Uy, napakasama pala ang ginagawa ko. Tapos sabi nung nangangaral,
Magsisi ka na, magbalik loob ka na, tanggap mo na si Kristo. Kaya tumaas ka naman ng kamay, Lord, patawarin niyo po ako sa kasalanan ko, tinatanggap na kita. Tapos, syempre, yun yung buhay mo Hold upper ka no? Kinabukasan, nagdasal ka, Lord, isa na lang. Sana mas marami ako ngayong hindi po pagsisisi yun, mga kapatid. Hindi po pagsisisi yun. Ang sabi, tatalikuran mo na nga yung iyong mga kasalanan. Kaya kahit ano pang gawin ng taong magsimba palagi, gawin yung kanyang ritual sa kanyang relihiyon, kahit pa siya napaka-deboto sa kanyang relihiyon, maglakad ka na maglakad, magsuot ka pa ng kulay pula, lalo na pagka yung tawag doon, nasa red horse, dati nasa Reno, tapos sumunod, nasa red horse na. Anong klaseng reliyon yun? Anong klaseng pananampalataya yung ganun? Mga kapatid, kung walang totoong pagsisisi. Kaya yung taong nakipag-isa kay Kristo, yung totoo isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao, siya'y bago na. Kaya nababago yung totoong nananampalataya at nakikipag-isa sa ating Panginoong Yesus. Nagbabago ng buhay. Ay alam niyo mga kapatid, kung ako hindi totoong nakipag-isa sa Panginoong Yesus, ito lagi ko na sinasabi, masahol pa ako doon sa mga kapatid ko. O sa pamilyang espiritu na lang, ay kilala rin naman yung mga espiritu. Saan? Sa kalukuhan. Di ba? Kung ako hindi totoong nagbalik loob at nakipag-isa sa Panginoong Yesus at nagpasya ako sumunod sa Kanya, hindi mababago ang buhay ko. Baka ako isa na sa natukhang ni Duterte. Di ba? Kung mga panahon na yun, hindi ako nakakilala sa Panginoon. Kaya nababago yung buhay ng tao kapag ka talagang magsisisip, tatalikuran. Kasi nga po, di ba, ano ka na, lalayo ka na sa dati mong pamumuhay at magpapasya ka na sumunod sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga minsan lang yung ginawa ng Panginoon. Dahil sa sinod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesucristo sa pamamagitan ng minsanan at sapat na paghahandog ng kanyang sarili. So ibig sabihin, lahat ng mga totoong nananampalataya, nakipag-isa at nagbabalik loob sa ating Panginoon, pinapabanal niya. Ibig sabihin, pinapawalang sala. Tapos ang kagandahan nito, ibinubukod ka ng Diyos. Kaya sinabing pinabanal. Kasi binukod ka na niya. Galing ka sa kadiliman. O ikaw, sasabihin gano'n, sasabihin ka niya na, kaya Kit, galing ka rito, tatanggalin na kita. Ilalagay na kita dito. Yun ang ibig sabihin. Kaya tayo pinabanal. Ibinukod tayo ng Diyos. Galing sa kadiliman, papunta sa kaliwanagan. Galing sa pamumuhay sa kasamaan, papunta sa pamumuhay sa katwiran. Kaya nag-iiba yung buhay ng taong totoong nakipag-isa at sumusunod sa ating Panginoong Yesus. Nababago talaga. At pagka nababago yung taong yun, sigurado, yung mga yun, makakapag-akay din ng mga taong nasa kadiliman. Pero pag hindi tayo nababago, ay ang hirap mag-akay. Bakit? Siyempre, halimbawa, yung kapitbahay mo, kilala ka. Tapos nagsisimba ka, attend ka doon sa aming fellowship, sa aming church. Ang ganda doon, yung pastor doon, napakagwapo. Napatawa ko lang kayo. Minsan ganun pa yung sinasabi. Tapos, ini-invite mo yung kapitbahay mo. Makikita ka niya,
Kakarakrus na gano'n. Yayayain mo pa. Ay, sali ka, karakrus tayo. Siyempre, anong sasabihin? Yayaya mo pa ako dyan. Anong pinagkaiba mo sa akin? Pare-parehas lang tayo. Kaya mga kapatid, hindi totoo yung pagsisisi o pagbabalik loob sa ating Panginoon pagka ganun yung buhay pa rin natin. Kasi walang nakita na pagbabago. Actually, ang haba po kasi nito. Tapusin ba natin? Sige nga, meron pang So, ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Ano po yung pangako ng Panginoon? Muli siyang babalik. Yun po yung tinutukoy dito. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon. Alin yon? Yung kanyang muling pagbabalik. Bakit di siya bumabalik? Alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi, tumalikod sa kasalanan, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Kaya kung mapahamak yung tao, ay dahil sa yun? Pasyan niya na yun. Dahil binigyan siya ng pagkakataon na magbalik loob, magsisi, talikuran ng mga kasalanan. Pero hindi niya ginawa. Kaya ang Panginoon talagang matyaga. Sige pa. Meron pa po. Sige pa. Sige natin. Tapusin natin. Ayan. So, bakit kailangan ibalik ang mga Hudyo at mga Hintil sa Diyos? Una, sapagkat ang orihinal na layunin ng Diyos ay makapiling ang tao sa walang hanggan. Pangalawa, sapagkat nabayaran na ng buong buo ng Panginoong Yesus ang lahat nating pagkakautang sa Diyos. Pangatlo, sapagkat kailangan tayong muling pagharian ng Diyos. Kaya kailangan tayo maibalik. Kasi ang gusto ng Diyos, yung tayo'y pagharian niyang muli. Tingnan niyo po, sabi po rito. Kung ating babalikan ang paglikha ni Yahweh sa lahat ng bagay, ay makikita agad natin ang isang katotohanan. Sa simula pa lamang, ay nais niyang pagharian ang kanyang mga nilikha. Sabi dyan, sige, yan natin. Sige na. Yan, sabi po rito. Basahin natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Ngunit higit sa lahat, at pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Ulitin natin. 1, 2, 3. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Bang linaw po, Ang dapat pagsikapan natin, sino daw magsisikap? Tayo. Hindi tayo basta-basta paghaharian ng Diyos. Kung hindi natin bubuksan yung buhay natin para sa Kanya. Hindi natin bubuksan yung ating isip, yung ating puso sa Kanyang mga salita. Kung hindi tayo magsisikap, na yung Kanyang kalooban ay ating maisagawa. Kasi ang gusto ng Diyos, yung kusa. Kaya nga tayo binigyan ng sariling pagpapasya. Hindi niya pinipilit yung tao. Hindi niya pinipwersa. Kung tutusin, wala namang kailangan talaga ang Diyos sa atin. Ano kailangan ng Diyos? Kahit magpakasama yung tao, hindi naman mawawala yung pagka-Diyos ng Diyos. Diba? Kahit nga hindi tayo magsimba, hindi tayo dumano, hindi tayo makinig, walang mawawala sa Diyos. Sino mawawalan? Tayo. Mga kapatid. Ba't kailangan nating magbigay pastor? Kung hindi tayo kailangan ng Diyos. Ba't kailangan nating sumamba? Kung hindi natin kailangan ng Diyos. Ba't kailangan nating manalangin? Kung hindi natin kailangan ng Diyos. O hindi tayo kailangan ng Diyos. Mga kapatid. Kasi nga, tayo yung may kailangan sa Kanya. Kaya yung kailangan natin, itinuturo niya ngayon sa atin para ating gawin. Bakit? Tingnan nyo Halimbawa, yung magbigay. Alam nyo na magkasala yung tao? Naging kuripot yung mga tao. Ay, mga kapatid.
Tapos, pagka na-Kristiyano ka, tuturuan ka ano? Magbigay. O, sino may kailangan gawin yun? Tayo, hindi ang Diyos. Nakakuha niyo yung logic, mga kapatid? Oh, bakit sinabi na, ibigin mo yung iyong kapwa? Kasi nga, yung tao, ano na? Makasarili na. Mga kapatid, kailangan laliman natin, yung pag-unawa natin sa salita ng Diyos. Kasi nga, makasarili ng tao. Yung tao, nagsasarili na, bahala kayo. Kanya-kanya tayo. Kaya kailangan natin ang Diyos. Pero ang Diyos, walang kailangan sa atin. Kaya yung kailangan naman natin sa Diyos, itinuro niya. Naunawaan niyo pa, mga kapatid? Ay kailangan po, maintindihan natin mabuti. Ang gusto ng Diyos, pagharian niya tayo. Kaya sabi dun sa susunod na verse, sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Kita niyo po, kailangan nating ma-born again. Kasi pag na-born again ka, magsisimula ng maghari ang Diyos. Tingnan niyo po dito sa lupa, sa iyo. Mga kapatid. Kasi, sabi ng Panginoon sa kanyang turo sa prayer, at maghari ka nawa. Dito sa lupa, gaya ng sa langit. Kaya kailangan maipanganak na muli yung tao. Bakit? Kasi doon po magsisimula na maghari ang Diyos sa buhay natin. Dahil kung hindi tayo magbabalik loob, nanampalataya, makikipag-isa sa Kanya, ay mananatiling ang maghahari sa buhay natin ay ang ating mga sarili. At tayo nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. Kaya mga kapatid, bakit kailangan ibalik ang mga Hudyo at mga Hentil kay Yahweh? Sapagkat ang orihinal na layunin ng Diyos ay makapiling ang tao sa walang hanggan. Sapagkat nabayaran na ng buo ng Panginoong Hesus ang lahat nating pagkakautang sa Diyos, sapagkat kailangan tayong muling pagharian ng Diyos. Kaya sabi diyan, hindi po tayo naging mga Kristiyano upang magsaya lamang dito sa mundo. Tayo po ay hinirang ng Diyos nang tayo makipag-isa sa Kanya, nang tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan at manampalataya. May taimtim tayong tungkulin na ipanumbalik ang tao kay Yahweh. Kaya nga, pinahayo ng Panginoon mga alagad upang ipangaral magandang balita, upang bigyan ang lahat na makapagsisi. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At nawa po, ay marami tayong natutunan sa ating pong mga natalakay sa umaga po. Pagpalain po tayo ng Diyos.